help. You're the God of covenant and of faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Hallelujah. Good morning po mga kapatid, no? Sabi po doon sa inawit natin, great is the faithfulness of our Lord. Sabi po yan sa kanyang salita sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. Sabi po doon, the faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercy begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Hallelujah, mga kapatid. Tunay nga po na tapat at dakila po ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Inaanyaya na po ang lahat na tayo po ay magsipagtayo, mga kapatid. At tayo po ay magpupuri, pasasalamatan po natin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan. At bago po yan mga kapatid, no, tayo po, ini-encourage ko po ang lahat na umikot, tayo po makipag-fellowship sa ating mga kapatid na hindi po natin nakita ng ilang araw. Kamustahin po natin habang inaawit po natin itong ating mga awit.
continue to praise the Lord for what He has done. Yes, Jesus, we worship You. Kung mga kapatid, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Let's dance for the Lord. Joy to the world, the Lord is come. Yes. With our voices, we sing to the Lord. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sing joy to the earth. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs implore. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Yes, Lord. Speak upon joy, overflowing well. No tongue can tell. We sing joy unspeakable. Joy, speak upon joy. Rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and the wonders of His love, and wonders of His love. Is it joy? Oh, and speak upon joy, overflowing well. No tongue can tell. We sing joy unspeakable. Joy, and speak upon joy. Rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of
can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away. Let's sing this to the Lord. We call on you, Jesus, Jesus. We're no longer afraid. We will worship, oh God, and worship I will recall your faithfulness through it all. Let's just call upon the name of the Lord. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Call you Lord. Jesus, we worship your name. Receive it, Lord. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When we speak of your name, Lord, we know there is healing. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Lord, we call upon your name, Jesus. We know there is healing. You have the power, oh Lord. We come to you, and you comfort. Let's just sing this to the Lord, mga kapatid. You restore. Kung ikaw yung nangangailangan ng comfort ngayon, kapatid, I pray you sing this song. Lord, you hide. Yes, Lord. And you call us your friend, God. You call me. Yes, Lord. I pray that the Lord may touch your heart right now. Awitin natin to, kapatid. And surrender to the Lord. Let's just surrender everything to the Lord. With our voices, with our best worship, let's
Let's declare there is power in the name of Jesus. With our voices, let's sing this to the Lord. With our declaration. In Jesus' name, I sing, there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, Jesus. Let's sing once again. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. In Jesus' name we say. Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Receive me, Lord. Hallelujah. You're the God of covenant and of faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come. Let's declare, mga kapatid. Great is your faithfulness to me. Say this to the Lord. Great is your faithfulness to me. God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithful. Come on, church. Sabihin natin ito sa Panginoon. Great is your faithful. With our heads lifted high, from the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. See, great is your faithfulness. Great is your faithfulness, Lord, to me. Great is your faithfulness to me.
Let this be our prayer. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me. Let's sing this, mga kapatid. I put my faith in. Sabihin natin to sa Panginoon. You are our anchor, Lord. My hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my, come on, church, you surrender to the Lord. Let's surrender to the Lord. Let's lift our hands to the Lord. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I, come on mga kapatid. Yes, Lord. You are faithful. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every word comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out.
gawin po natin panalangin to sa Panginoon. I am who you say I am. You promise me with confidence. I am seated in the heavenly place. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I am seated in the heavenly place. I am seated by the power of your name, undefeated, with the one who has conquered it all. Oh, Jesus, you are faithful. Yes, you are faithful. Worship you, Lord. Mighty God, you're worthy. Lord God, we're standing here right now, Lord God. Nagpapakumbaba, Lord God. Tanggapin niyo pong papuri namin, Panginoon. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Panginoon. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Lord, wala kami ngayon dito kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Hindi kami tumatayo dito kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Because apart from you, Lord, we can do nothing, Lord God. You are our strength, Panginoon, Lord God. You make everything happen, Jesus. And so, Lord God, we will worship you. Come on, mga kapatid, we will worship you. We will praise you. Come on, hallelujah. Let's give the best clap offering for the Lord. Hallelujah. We honor you, Lord God. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. And we magnify your name. In the mighty name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Ayan, praise God. A blessed morning, everyone. Are we blessed? Yes, we are so much blessed po at talagang napakabuti ng ating Panginoon dahil muli isang bagong araw, bagong buwan at talaga namang napakabilis ng panahon. Amen po. Ilang linggo na lang po, ilang linggo na lang ay Pasko na. So, meron na bang nakatanggap ng bonus, ng 13-month pay? Mga nakatanggap na ba? Siguro karamihan ay hindi pa. So huwag kayong mag-alala dahil di kayo nag-iisa. So ayan po, bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, ay yung paulit-ulit po natin na ina-announce sa may mga puso, sa mga nagdi-desire po na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy po namin kayo, ang bawat isa, ini-encourage na mag-involve po sa ministry ng Lord dito sa lupa. So kung ano po yung mga kakayahan nyo, mga talento nyo, ay pwede po kayo dyan. Tulad po ng Martha Ministry, sa ushering team, sa prayer teams,
at Faith Kids, and sa Music Tea. So sa mga gustong makapaglingkod, yung nag-iisang buhay natin ay ilaan na lang po natin sa ating Panginoon para siya ay ating maparangalan at mapaglingkuran habang tayo ay nabubuhay. Amen po? So dako na po tayo sa ating paghahandog. So sa ating paghahandog, di ba po mga kapatid, talagang dito din natin na ipapakita, na ihahayag ang ating pagsamba sa ating Panginoon at na ipapakita din po natin sa Lord na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat sa tuwing tayo ay nagbibigay, ay nai-express po natin kung gaano tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Yung hindi po tayo nag-aalala na kapag tayo ay maghahandog, ay hindi tayo mauubusan, bagkus ay magkakaroon pa nga. Kaya wala po tayong dapat na alalahanin sa tuwing tayo ay naghahandog. Sapagkat sabi nga sa Philippians 4:19, sabi po dito, "But my God shall supply all your needs according to His richest glory in Christ Jesus." So alam po natin na ang ating Panginoon ay napakayaman. Hindi po siya mauubusan. Kung kaya po ang ating mga hinahandog, kung tutuusin po, hindi po yan kailangan ni Lord. Ang kailangan po ng ating Panginoon ay yung makita sa puso natin na tayo ay nagtitiwala, nananampalataya at nagtatapat sa Kanya. Na sa pamamagitan ng pagbabalik po natin ng handog sa Kanya, ay naihahayag natin ang tunay na pananampalataya at ang pagsunod sa Kanyang salita. Na siya yung Diyos na nagbibigay at nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay. Na bagamat ay paminsan-minsan hindi tayo tapat, pero ang ating Panginoon ay nananatiling tapat magpakailanman. Amen po? Kaya patuloy tayo na maging tapat sa ating Panginoon dahil alam natin na ang pagsunod natin sa Kanya, sa Kanyang salita, ay laging may kalakip na pagpapala. So ayan po mga kapatid, tayo pong maghandog na may ngiti sa labi. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Tunay Panginoon ko na napakabuti mo Lord sa aming mga buhay, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na Ikaw ang Diyos na laging tapat sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na maibalik sa iyo, O Lord, ang lahat ng pagpapala na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, O Diyos. Kaya ang mga tithes and offering na ito, O Lord, ay tinatanggap lamang ng simbahang ito. Ngunit, Lord, dyan sa iyong kaharian ay nagsisilbing mabangong samyo sa iyong harapan na inyo pong kinalulugdan. Kaya, Lord, salamat sa iyong mga anak din na laging bukas palad, na laging nagtatapat. Alam mo, Lord, ang kanilang mga buhay. Alam mo, Lord, ang kanilang mga puso, ano man ang kanilang pangangailangan, Ikaw, Lord, ang magpo-provide. Kaya, Lord, napakabuti mo, Lord, sa aming buhay. Hindi sapat, Lord, ang aming mga salita para sa lahat ng aming mga pasasalamat. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, nawa ang aming worship service na ito, O Lord, ay tanging Ikaw lamang ang makita at maparangalan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Masaya ho ba tayo ngayong umaga? O yung iba ho nasa probinsya pa po. And before we start, I'd like to welcome po yung ating mga first-timers, si Lina Sarbe. Pwede ho ba tumayo, si Lina? Ayan. Ayan niyo po, hindi ho kayo sasayaw. Si Lina? Si Lina ba yan? Lina, okay. Palakpakan po natin si Lina. God bless you. Si Daniel Dolor. Nasa baba na po ata kasi nag-Faith Kids po sila. David Dolor and Daphne Cube. Tayo ka na. Yan. Welcome. Si
Daphne. And praise God po. Maganda po ang araw natin ngayon at hindi po tayo binagyo nung sumunod after the Leon. After po ni Catherine. Okay, so gusto po natin na of course, lahat po ng ating gagawin ay mapapurihan po sa Panginoon in good times and not so good times. Alam po natin na ang Panginoon po ay dapat mapapurihan, no? Kaya po yung ating new series po ngayon, I think it's very, very timely sa atin pong November 2024 series, and it's entitled po Immovable. Yan, Immovable. So yan po yung ating pag-uusapan for this coming month, for this month of November 2024. But before we begin po, I'd like to show you a picture ng isang aso. Sino ho ang mahilig dito sa aso? Sino may pet na aso? Ayan. Kung mahilig ko kayo sa aso, and I think kilala nyo po or alam nyo po yung story po ni Hachiko. Okay? So, si Hachiko po, andyan na ba anak yung aking PowerPoint? Okay, so si Hachiko po, while waiting for his picture, Hachiko is white Akita. Yun po yung kanyang wait lang po. Yan. So ito po si Hachiko nung siya po ay matanda na. Ang kwento po ni Hachiko is was that he was born on November 10, 1923. Sino na ho buhay nun? Wala pa. November 10, 1923 sa isang farm na makikita po sa Odate, Japan. Ngayon, in 1924, 1 year old po siya this time, siya po ay kinupkup at ginawang pet po ni Hidosaburo Ueno. Okay? So, Mr. Ueno was a professor doon po sa kanilang syudad, which is Tokyo. No? And ang ginawa po niya, kinupkup at ginawa po niyang pet si Hachiko. Inuwi po niya siya sa Shibuya, Tokyo. So, every time na sila po ay pumapasok, si Mr. Ueno po ay magtuturo. Ang ginagawa po is that hinahatid po siya ni Hachiko doon sa train station. And then, pag paparating na po siya, nakaabang na po doon si Hachiko, yung aso. No? So, every time, ganun po yung kanilang ginagawa. Until dumating po yung araw ng May 21, 1925. May 21, 1925, nang suddenly, Mr. Ueno, yung kanya pong amo, ay hindi na po umuwi. Dahil habang siya po ay nagtuturo, siya po ay nagkaroon po ng, he suffered from cerebral hemorrhage. Siya po ay namatay. And hindi na po siya nakabalik doon sa train station na yon. But Hachiko, yung aso pong ito, he never stopped waiting for his master. Hindi po siya huminto. And each day, for how many years? Siya po ay nag-antay for 9 years, 9 months, and 15 days. Imagine niyo po, 9 years, 9 months, and 15 days. Araw-araw po, inaantay niya po sa pagbabalik ang kanya pong amo na si Mr. Ueno po, no? So he waited and waited and waited. So they built a monument, no, doon sa Japan na kino-commemorate po nila or inaalala po nila kung gaano po steadfast, no, ito pong si Hachiko. And bakit ko po ito na-share sa inyo? Because I want us to see and appreciate yung pagiging steadfast ng aso. No? Si Hachiko po ay isa pong aso na nag-aantay po sa kanyang amo. And the dog was never sure. Hindi po siya sure kung kailan po babalik yung kanyang inaantay. But for us, bilang mga mananampalataya ni Kristo, alam natin na babalik si Kristo. Babalik at babalik po siya. So we are not waiting katulad po ni Hachiko na babalik kaya yung amo ko hanggang siya po ay namatay na rin eventually. And sa atin po, nasusulat to sa Biblia na dadating ang ating Panginoon and hindi ho ito maaring hindi pwede mangyari because He will return. And ito po ay isa pong
ito pong assurance that our God will return for us and we will be with Him forevermore. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito is Be Steadfast and Be Immovable. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Be steadfast and be immovable. Ano po ang ibig sabihin ng mga yan? So we will look at the scripture specifically po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Again, if you have your Bibles with you, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yan po ang ating key verse for today. Ito po ay sulat po ni Apostle Paul sa mga Christians sa Corinth, no, sa mga believers sa Corinth, and makikita ho natin that may learning po dito, and I pray that we will also learn from the Apostle Paul's message. Basahin po natin bago ho tayo manalangin. Sabi ho dito, unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. In English version, this is New King James Version, sabi po dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast. No? Magpakatatag kayo, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So why don't we just bow down our heads and pray to the Lord this morning? Panginoon, we thank you, Lord, for reminding us to be steadfast, na magpakatatag po kami, Panginoon, at hindi po basta-basta matitinag. Ito po ay inyong mensahe para sa amin, Lord God, and we pray, Lord, that we will be able to stand. We will be able to stand against the winds, against the storm of life, and be steadfast, O God, so that, Lord, pagbalik niyo po ay kami po ay nakatayo pa rin. Handa po kayong salubungin, Panginoon. Yung aming pananampalataya, Lord, ay hindi matitinag sapagkat ito po ay nakaangkla sa inyo, aming Panginoong Hesus. Lord, dumaan man kami, Panginoon, sa mga mahirap na experiences sa buhay po namin. We pray, Lord, that we will hold on to our faith with you. We will hold on, Lord, to your promises. And we will hold on, Lord God, to your love para sa amin. Thank you for loving us. Bagamat hindi po kami kaibig-ibig, Panginoon, pero inibig niyo po kami, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, for this morning. And we pray that you would open up our hearts, open our eyes, open our spiritual eyes and ears, so that we'll be able to hear from you, Lord Jesus. Gamitin niyo po ako ng inyong tagapagsalita. Pakalinisin niyo po ako sa mga oras na ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Basahin po mo ulit natin. Sabay-sabay ho tayo. Yung Tagalog po. 1, 2, 3, go. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapapagal para sa Kanya. You see, sa English po, or sa Tagalog, meron ho siyang ginamit na unang word. At ito po ay yung kaya nga. Sa English po, therefore. So alam niyo po, ginagamit po yung salitang yan kapag meron ho tayong conclusion. Tama po ba? Kasi hindi mo pwedeng simulan yung isang word or isang sentence or isang panata na meron ka agad conclusion. So mamaya ho, titignan po natin ano ba yung hinuhugutan nung verse na or key verse po natin this morning. So therefore is an expression of logical consequences or resulta. May resulta na. Therefore, yan. So isa pa ho, ang Tagalog po ng therefore or synonym po niyan ay at dahil dyan. Yan. At dahil dyan. Or kaya nga, tulad po ng ginamit dyan, at sa makatuwid. Okay, so meron something na pinanggalingan ang isang bagay bago po sabihin yan. Okay, meron pong sinabi si Apostol Pablo
bago niya po sabihin yung conclusion na yan. Therefore, magpakatatag kayo, huwag kayong matinag. And titignan po natin mamaya-maya lang. So, I want you to understand na, di ba, for example po, pag tayo merong sinabi, no? Kunyari, nalaman ko na buntis yung aking misis, o buntis yung asawa ko. Therefore, I have to prepare. Kailangan ko maghanda. Ano ba yung kailangan niyang gawin? Kailangan kong pag-aralan, saan ba siya manganganak, sino ba yung doktor namin, no? Paano kung magkaroon siya ng senaryo na masi-CS siya. You see, nung si Apollo ay nagbuntis kay Zion, nung nalaman ko na siya po ay buntis, no? At papalapit na po yung kanyang panganganak sa panganay namin, therefore, I have to make sure na meron po akong extra packet ng money kasi kung hindi niya po kayanin na mag-normal. So, ganun nga po yung nangyari. Medyo tumagal ho yung aming panganay at kailangan na po siyang i-CS kasi nakakain na ho ng pupo yung si Zion, di ba? Kaya kailangan na siyang ilabas at mabigyan agad ng antibiotic. So, nag-run po siya ng ilang days. But I have to be prepared, no? I have to be prepared sa mga ganong senaryo. Kaya nga po napakahalaga na meron po tayong paghahanda or action para doon po sa resulta na mangyayari. Ano? So, example po para sa mga kabataan, para makarelate kayo, kung sinabi ni teacher na, may periodical exam tayo this coming November 20 to 25, 4 na araw na, at 5 days na pag-exam, ano yung gagawin nyo? Therefore, no? At dahil dyan, may exam kami, ano yung gagawin natin? Di ba? Mag-aaral tayo or mag-review or at least paghahandaan po natin yung ating examination. So, kaya nga, or dahil dyan, or therefore, yan po yung mga katagang merong pinanggagalingan. So, ito pong verse na binasa ho natin, or itong key verse natin, ay meron pong verses before that. And we will look at it in a minute. So, sisilipin po natin yung verses na yan and we'll be starting from verse 50. Kaya pala yun yung sinabi ni Apostle Paul kasi meron palang pinagmulan. Sisimulan ho natin sa verse 50. Gusto ko pong ma-appreciate po natin ito. And the topic, doon po sa verse 50 hanggang verse 58, the topic is about having a last day victory or full victory po ng ating buhay. Final victory natin bilang tagasunod ni Kristo. Now, if I may ask you, or you can ask yourself, palagay ba natin we are already victorious? Nagtagumpay na ba tayo? Or lumalaban pa? Lumalaban pa. Kasi habang may buhay, may laban. Pero ang realidad, if we are in Christ, alam na natin yung ending. Di ba po, Kuya Ramil? Pag nanonood tayo ng isang movie, ayaw naman natin na walang ending. O kaya, nakapanood na ba kayo ng movie na yung ending, namatay yung bida? Di ba ang lungkot naman ng istorya? O kaya, nagtapos yung storya, walang malinaw na synopsis, di ba? Parang hindi siya maayos yung storya. Kaya pangit. But for us Christians, kahit na ito po yung lakarin natin sa buhay, we know that our ending is victory. Panalo. Laging wagi pag tayo po ay nakay Kristo. So kahit ano po yung dinadaanan natin, alam po natin that our ending or our end will be victorious as long as we are in Christ. Habang tayo po ay nakaangkla sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, bilang tagasunod po ni Kristo, meron ho tayong mindset na victorious po ang ating Panginoon. Kaya po tayo magkakaroon din po ng victorious life. Trials, yes. Actually, mga pagsubok na po yan ay inaalaw po yan ng Panginoon para tayo po ay lalong tumibay. Tama po ba? Tama po ba? So, basahin ho natin sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po diyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uring pagsubok. Hindi ho sinasabi diyan ni
ni James or ni Santiago na kapag may pagsubok ka, mag-enjoy ka. Woohoo! Ang laki ng bill ka. Woohoo! Hindi po yung sinasabi. Ang sinasabi niyan, magalak ka dahil alam mo na magpo-provide si Lord sa iyong pangangailangan. Diba? Hindi naman sinabi na pag may sakit yung anak mo, thank you Lord. Hindi naman yung sinabi niya. Sabi niya, magalak ka pag ikaw ay may pagsubok sapagkat alam mong gagaling yung anak mo dahil papagalingin ng ating Panginoon si Kristo. No? Kaya sabi niya mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas na iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So these trials in our life are just part of the story. Kasi kung hindi ho tayo dadanas ng trials or pagsubok, hindi ho tayo magpa-progress. Ganon din po sa eskwelahan. You cannot go to the next level if hindi ho tayo magdadanas or dadaan sa examination. Tama ba sa mga teachers, di ba? Kaya nga meron tayong examinations para makita, pwede na. Next level na to. No? And yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. So, itatak nyo na po yan sa isipan at puso nyo. Sa tuwing meron nung tayong pinagdadaanan, lalakas ang aking pananampalataya dito. Mahirap o madali dumaan sa trial? Mahirap. Minsan wala kang makausap, minsan hindi mo alam kung sino yung dapat mong lapitan, hindi mo alam kung ano yung unang dapat mong gawin. Pressured ka na, ang dami mo ng inaasikaso, meron pang ganito. But, sabi ng Panginoon, pag pinagtagumpayan natin yan, titibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba doon? Romans chapter 5 verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Kahirapang ating tinitiis dahil alam natin na tayo'y natin ito'y magbubugan ng pagtsatsaga. Sino dito yung laki sa hirap? 'Di ba? Alam natin, kahit na sardinas lang yung ulam natin all throughout the day, 'di ba? Kami ng mga kapatid ko, sardinas all the way. Ang dami naming kanin, pero yung ulam, 'di ba? Pero masarap magluto yung kasi yung nanay ko, kahit sardinas lang yun, solid. Yung mapapakain ka. Pumipila ho kami niyan sa Caritas, di ba? Caritas, bibili kami ng bigas. Ang dami namin magkakapatid. Nakapila kami kasi syempre limited, di ba? Dati, nung few years ago, mga bata pa yung mga yan. Mga bata pa kami. So talagang dumaan din kami talaga sa danas, sa hirap ng buhay. No? When I was in high school, yan, yung mga parents ko wala na, matay na yung tatay ko, yung nanay ko laging wala sa bahay, rorota siya. So I have to survive doon sa aming tahanan sa La Trinidad, Benguet. Minsan, pag walang foods, kuha lang ako ng kape, di ba? Kape, alam mo na, tapos lalagyan mo lang ng kanin, solve na. Tapos kinabukasan ulit. Pag kulang yung baon, mag-aantay ako doon sa tapat ng eskwelahan kasi may humps doon maraming truck doon. Gagawin ko, sasabit ako papunta sa school. Kaya nabansagan kaming sabit boys. Yan yung aking mga high school experiences. But all the more, no? Kahit na ganun yung dinanas ko, dala-dala ko yung experience na yon. Kaya pag may nakikita ka, alam mo yung pakiramdam. Alam mo kung ano yung nararamdaman ng taong yun. Alam mo kasi pinanggalingan mo at tumatatag ka. Hindi ka takot na kahit bumalik ka doon, na-survive mo yun napagtagumpayan mo yun ito pa kaya. Kumbaga meron kang di ba, nakwento nga nila ng isang nanay at tatay dito, yung hirap na dinanas nila, dati isda. Talagang pinaghahati-hati, doodles. Di ba? Ilang kayo nun maghahati-hati. So, ibig ko sabihin, yung mga pagsubok na yon, dala-dala natin sa ating buhay. No? Kaya, sabi dyan, yung kahirapang tinitiis, alam natin na ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. No? Pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng
pag-asa. Yan. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Napakabuti po ng ating Panginoon. And last, natitignan po natin sa ating verse is John chapter 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin. Si Jesus po yung sabi nito, by the way, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, ano sabi ni Jesus? Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Magpakatatag kayo, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, nung sinabi po ni Jesus yan, magdadanas kayo ng kahirapan. Consequence ng sin. Magdadanas kayo, pero huwag kayong mag-alala kasi napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At pwede po natin panghawakan yun na, Lord, panandalian lang to sa buhay ko at alam ko na magtatagumpay din ako dahil nagtagumpay ka. Amen po ba doon? So we have to face, harapin po natin yung ating pagsubok kasama po ang Diyos. Kasi kung walang Diyos, mahirap talaga. Minsan hindi kayang isipin, hindi kayang arokin. Pero kapag kasama natin ng Panginoon, para tayong nakaangkla sa tatay natin na, tay, hindi ko na kaya. Kayo na. Kayo na po ang humawak. Kayo na po ang maniobra ng buhay ko. No? So that is the reason we have to be with the Lord. In lahat po ng ating ginagawa, kasama po natin siya sa ating buhay na ito. Okay? So, balikan po ulit natin, mga kapatid, yung ating verse na tinignan kanina. No? Ito, babalik ko. Yan. Yung ating major verse. Yan. So, meron po tayong makikita dyan na tatlong bagay na sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan po nating makuha. Number 1 po ay, unang-una, magpakatatag po tayo at huwag matinag. Yan po yung number 1. Okay? Number 2 po, maging masipag kayo sa palagi sa paglilingkod sa Panginoon. That's number 2. Okay, number 1, magpakatatag at huwag magpapatinag. Pangalawa, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. At pangatlo po ay, sabi ho dyan, alamin natin na hindi masasayang yung ating pagpapagal para sa ating Panginoon. Napakahalagang tatlong punto ni Apostol Pablo. No? So, balikan po natin mga kapatid yung verse 50. Okay. Unang Korinto, chapter 15, verse 50. Ano kaya yung therefore niya? Bakit kaya niya sinabi yon? Ito po yung promise, ito po yung hugot ni Apostol Pablo. Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Parang malalim ata ito At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Pastor, ang lalim naman yata niyan. No? Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, tayo yon, mga tao, ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira, ito, katawang nasisira, nabubulok yung ating katawan, di ba? Namamatay yung ating katawan, ay hindi maaring magmana, katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Ibig sabihin, may dalawang katawan na sinasabi si Apostol Pablo dito, yung nasisira at saka yung hindi nasisira. Kapag tayo ay nandito sa nasisira, hindi tayo pwedeng pumasok sa langit. Hindi tayo maaring mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi nasisira Hindi pwede. Kasi sa langit, eternal. Hindi pwedeng masisira. Dapat yung nandito sa langit, yung hindi dapat nasisira. Gets pa? Verse 51. Sabi dito, isang hiwaga, wait lang po, balik po natin. Ito pong sinishare ko po sa inyo is something that is secret. Mystery na sinasabi ni Apostle Paul nang hindi basta-basta maririnig kung saan-saan lang. So,
medyo extend nyo lang po yung understanding po ninyo sapagkat napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon para maintindihan natin yung topic natin for today. Verse 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Paul, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Okay? Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Ano ba itong sinishare? May patrompeta pa. Okay? Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Okay? Malinaw. At di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Okay, so ulitin ko, verse 51 to 52, hindi isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Okay? You know, ipinaalam ng Diyos kay Pablo na ang mga patay ay muling bubuhayin sa pagtunog ng huling trompeta. Tututut! Tututut! No? And alam niyo po ba sa Revelations, sa huling aklat po ng Biblia po natin, and ito po ay mangyayari pa lamang, there are 7 trumpets that is written here. 7 trompeta. And the last trumpet, no, yung huling trumpet po, sinasabi po sa ating binasa na kapag yun po ay tumunog na, lahat po ng patay ay bubuhayin muli. No? And that time ay titignan na po kung sino ang sa Diyos at kung sino yung hindi sa Kanya. Now, hindi na ho natin pag-uusapan yung patungkol sa mga trompeta kasi medyo malalim na po yan. Pero I'd like you to understand na ito pong sinasabi dito ay meron pong buhay. Even though that we die, lahat po tayo ay dadaan po sa kamatayan. Tama, mali? Tama. Kasi ako nararamdaman ko at may 36 years old, sabi ko, hindi na ako katulad ng dati. Diba? Na okay lang, magpuyat-puyat ka, okay lang. Hindi, ngayon, iba na eh. Diba? Tapos yung katawan ko, ang laki na. Konting angat lang sa hinihinga. Alam niyo yun, kumbaga makikita mo may changes na sa aking katawan. And sa atin din po, if we assess ourselves, makikita ho natin na mayroon pagbabago sa ating katawan. And sabi ko nga, na-share ko nga dati, pag ang isang tao ay naipanganak, may birthday ho ba kayo? May birthday. Pag kayo po ay naipanganak, ang isang tao ay naipanganak, he is on his way a journey sa kanyang kamatayan. Kasi wala na ho tayong ibang pupuntahan kung hindi sa kamatayan. But this is something different. Kasi kapag tayo po ay merong pananampalataya kay Jesus, ito po yung promise niya. Ni-reveal po ng Diyos ito kay Paul at sinishare niya po sa atin na pag ihip at pag tunog ng huling trompeta, lahat ng patay ay mabubuhay at hindi na huli mamamatay. Immortality, kapatid. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon. And we will be with Him. Dati po, sa kapanahonan po nila when ginagamit po ang pagtunog ng trompeta sa 2 bagay. Na unang-una po, kapag tumunog ang trompeta, dati, makikita po ito sa Numbers chapter 10, verse 1 to 10. Tututut! May echo pa. Lahat po ng tao ng Diyos, lahat po ng mga nabibilang sa Diyos, mga Israelita, magtitipon. Magsasama-sama po sila. Kasi wala pong messenger nun, wala pong GC nun na, oy, tawag ka na dito sa ano. Walang GC na ganun. Walang
Facebook page, o lahat po ng taga CCOF, magsama-sama po sa ganitong oras sa church. Wala pong ganon. Ang meron lang po sila nun, musical instruments, and one of which is trumpet. Pag tumunog yung trumpet, uy, tawag na tayo, sama-sama tayo, ganon. So that is one. And number two, ginagamit po yung trompeta na yon kapag po nagkakaroon po ng coronation yung mga hari. Okay, so kapag si King David ay lalagyan po ng corona at siya po ay bibigyan po ng gagawing hari, meron din pong trumpet na tumutunog. So ano po ang implication po sa atin? So it is when the end time comes, pagdating po ng mga huling araw, pagtunog po ng huling trompeta, lahat po ng naniniwala sa Panginoong Hesus, tututut! Lahat po ng Christian all over the world ay magsasama-sama po. Magsasama-sama po tayo at tayo po ay makakasama ng Panginoon panghabang panahon. We will be gathered, katulad po nung mga Israelites, they were gathered. Tayo pong mga Kristiyano, we will be gathered. Patay ka man o buhay ka man. Basta naniniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. So for example, nauna na po ako sa inyo. Pagtunog ng huling trompeta, magkikita-kita ulit tayo. Kasi lahat ng patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. That is eternity, eternal life na ino-offer po ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po yun, katulad po ng coronation sa hari, pag tumunog ang huling trompeta, tayo pong mga nagpagal para sa Panginoon, ibibigay na po sa atin yung corona natin, i-rewards natin. Diba? Ibibigay na po yung rewards na pinagpagalan po natin dito sa lupa habang tayo po ay nabubuhay. At yun po yung treasure na nadadala sa langit. Kasi yung mga treasure na nakukuha natin ngayon, panandalian lang, temporary, tama ho ba? Pero yung mga treasure na makukuha at ipapataw sa atin during that time, yun po yung madadala po natin sa langit. Pagtunog ng huling trompeta. No? Napakagandang revelation po ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi po ni Apostle Pablo, pagtunog ng huling trompeta, doon po mangyayari yung number, ito yung pangatlo, tatlo pala yun, gathering, tapos yung awarding of rewards, yung pangatlo po ay yung transformation. Babaguhin tayong lahat. Ano yung babaguhin sa ating lahat? Yan po yung pag-transform ng ating buhay, ng ating physical na pangangatawan, and we will not die anymore. Okay? Kaya yung meron tayong mga sakit-sakit natin, or yung mga, di ba, mga disabilities natin, excuse me po sa example ko, kunyari wala po tayong kamay, pagdating po ng trompetang yun, makokompleto na ho. No, yung mga sakit natin na mga diabetes, yung mga niinda nating mga gout, lahat po yan wipe out. And magiging healthy po tayo, and we will never die. Paulit-ulit ko pong sasabihin, we will never die in that state. No? May nagtanong may kainan daw ba sa langit? Palagay niyo po, meron, kasi may feasting Banquet nga merong wedding May wedding ba na walang kainan, di ba? So, ibig sabihin po, eternity with Jesus, napakasarap. Something to look forward. Tuloy po natin, verse 52. Tama, 53. Sabi dito, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, transformation, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag?
Kasi aminin man natin sa hindi, mga kapatid, one of the fears, one of the kinakatakutan natin, mga tao, is death. Kasi hindi natin alam yung mangyari eh. Tama po ba? But sinabi ho sa kasulatan na kapag tayo po ay napalitan na-transform na po tayo. Ito, yung mababasa nyo naman po dyan, ang sasabihin natin, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala nang effect sa atin kasi alam na natin that in the future, we will live with the Lord Jesus. Sabi po ni Pablo in verse 51, no? Itong mga sinasabi ko sa inyo ay hiwaga. No? Ito yung mga mystery na dapat po natin pinapakinggan at iniintindi. So probably this is your first time hearing this message, but I hope this will open our sense of, security pag tayo po ay na kay Jesus. Sense of awareness na, nga, hindi nga ako forever. No? Kahit na ilang years pa tayo abot, hindi pa rin ako forever. But the promise of Jesus is eternal life, to Him, para sa Kanya po. No? So, verse 56, tignan ho natin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Explain ko lang po ng mabilis ito. Nagkaroon ho tayo ng pagkakasala nung lumabas po yung law or yung kasulatan or yung kautusan ng Diyos. Example, pag sinabi ho ng LTO or ng mga highway patrol po natin, bawal tumawid dyan. Bago niya sabihin yon, okay lang tumawid kasi walang law, walang kautusan. Pero nung nagsabi siya, bawal ang tumawid dyan. At tumawid ka, ngayon nagkasala ka na. Tama po ba? Pag sinabi ng LTO na bawal ang mag-travel ng walang backseat sa likod. Alala niyo ba yun? Nang naglabas sila ng ganon, issue nung pandemic. Pag lalabas ka ng mga bata, dapat meron kang backseat ng pang-baby sa likod. So nung naglabas sila ng ganon, pag ikaw ay hindi sumunod doon, nagkakasala ka or you're going against. So yan po yung sinasabi dyan. Nung naglabas ang Panginoon ng kautusan or law, makikita ho natin na marami po ang nag-fail. And nandun po yung kamandag ng kamatayan kasi nga po, the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng pagsuway sa Panginoon ay kamatayan. Pero sinasabi ho natin dito sa verse na binasa natin kanina, yun po ay pwedeng mawala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 57, sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So what Jesus did on the cross, yung ginawa po ni Kristo sa cross, yung pagkamatay po niya sa cross at pagkabuhay na baga muli, ito po ay resulta ng pag-ibig ng Diyos sa atin para tayo po ay hindi manatiling patay. No? Para hindi po tayong manatiling malayo sa Diyos kung hindi ibinabalik niya po tayo sa original na plano ng Diyos para po sa atin. No? Kaya nga po sabi, kilalang-kilala natin na verse, John chapter 3 verse 16, sabay-sabay ho natin basahin, 1, 2, 3, go! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakisabi ho sa taong nasa kanan mo, mahal ka ng Diyos. Sagutin mo naman, ikaw din, kapatid. Ay, siya. Alam niyo po, pag na-appreciate po natin, naunawaan natin yung plano ng Diyos sa atin, grabe, iba ho yung magiging mindset po natin. Lagpas na ho dito sa mundo yung iisip-isipin natin. Yung plano mo, hindi lang panghanggan dito sa mundo, pero lahat ng ginagawa mo, may equivalent sa langit. Kasi alam mong dun ka magtatagal eh. Yun yung ating tahanan. No, hindi tayo citizens dito sa earth. Taga-Marikenyo tayo dito, oo, pero pag ikaw ay tagasunod ng Kristo,
at meron kang pananampalataya sa Kanya, ang totoong bahay natin sa langit. Kaya, in my conclusion, verse 58, basahin ulit natin mga kapatid. No? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yun pala yung hugot ni Apostol Pablo. Kaya niya pala sinabi yun kasi sobrang blessing yung sinabi niya na, oops, pagdating ng panahon, hindi na kayo mamamatay. Ito yung mga promise ng Panginoon sa inyo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya pala sinabi niya, kaya nga meron na kayong ganitong matatanggap. Meron na kayong mararanasang ganito. Kaya nga, number 1, magpakatatag tayo at huwag tayong matinag. No? Standing firm and not being shaken. Kahit ano po ang bumangga sa atin, magpapakatatag tayo at hindi po basta-basta matutumba at susuko sa laban ng buhay. Amen po ba? Huwag po tayo susuko basta-basta. Kapit lang po tayo sa Diyos. Magbasa ho tayo ng Kanyang promises, ng Kanyang salita. Pag nalulungkot tayo ng hihina, balik sa salita ng Diyos at tayo po'y mapapalakas na muli. Ano pa ho? Mapagtatagumpayan po natin yung hirap ng buhay. No? Tiyaga lang po tayo, magsipag lang po tayo, magkaroon lang po tayo ng tamang attitude sa trabaho, sa ating mga businesses and all, and the Lord will lift us up from that kind of life. Kasi yan po ay promise po niya sa atin. Basta wag po tayong susuko. No? Hindi ba't mas masarap po na harapin ang laban ng buhay kapag meron po tayong mga kasama, kabady-body sa buhay? That's why we have our church mates. We have our cell groups, yung mga small groups po natin. Minsan may problema tayo, wala tayong ma-openan. Diba? Open ka sa grupo, may problema ako. Ako po, nag-open pa rin ako. Doon sa mga kakilala kong mga pastors, if mayroon akong pinagdadaanan, pastor, ito yung pinagdadaanan ko. Paano nyo po ba napagtagumpayan dati? Alam nyo yun, meron ho tayong kabady-body. Meron ho tayong nakakausap sa mga kapatiran po natin sa church and mga kakilala po nating mga anointed people. And we are here, kaya po tayo pinagsama-sama ng Panginoon sa church para magpalakasan sa isa't isa. Amen po ba doon? Number 2, una po mga kapatid, ang gusto ni Apostle Paul, wag po tayong tayo po'y magpakatatag at wag matitinag. Pangalawa po, ay maging masipag po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa ho ba yung gagawin natin? 'Di ba? Ano pa ho ba yung gagawin natin kung hindi mag-serve kay God? Kasi pag tayo po'y nag-serve kay God, meron po tayong rewards na nagigain sa langit. Although we are not after sa rewards, ginagawa po natin yung pagsaserve kay God kasi mahal niya tayo at mahal natin siya. Yun po ang number 1. Kasi kapag mahal mo ang ginagawa mo or mahal mo ang isang tao, kahit ano gagawin mo para mapasaya siya. Ganun po tayo sa Panginoon. If we love Jesus, if we love God, kahit ano gagawin po natin, mag-serve lang po sa Kanya. Tama po ba? No? Kahit saan po tayo dalhin ng Panginoon, no? Hindi na tayo kailangan sabihin pa, loob at labas ng simbahan, we can serve the Lord in our life, in our own spaces na binigay po ng ating Panginoon. We can minister to a lot of people, mga kapatid, ano? Alam niyo po, sa trabaho ko, hindi po ako parang pag-work. Pag dito, Christian or pastor. Hindi po. Sa work po, I do my job. As a pastor, I pray for the people. Na-share ko na sa inyo yun. Pag may nakikita ko na pinipicturean ko, may kasamang prayer yun na binibigkas ko sa kanila. Hindi lang yun, picture, tas wala na. Hindi po, may kasama pong yun na, Lord, I declare the declaration, I declare salvation upon this house, upon these people, na makilala po nila kayo bilang Diyos sa tagapagligtas. No? Even may share ko lang po, hindi naman po sa, parang gusto kong ibida, hindi naman po, nung
I think Tuesday, nasa Malacanang ho kami. Kasama ko po yung sila First Lady, nila Marcos, sila Ma'am Luis Marcos. I was praying, nananalangin po ako sa loob ko kahit na nagmi-meeting sila doon, pinipicturean ko. Pero deep inside my heart, Lord, sana makakilala yung mga taong to. Kasi alam naman po natin kakahinatnan kapag wala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba doon? We pray for the people na nakakasalamuhan, kausapin natin sila, encourage natin sila na huwag sumuko sa buhay na to. Pakilala natin ng ating Panginoon. You see? We can be light unto this world. No? Pwede ho tayo maging ilaw, pwede ho tayo maging asin na nag-i-influence. Uy, mahal ka ng Diyos. Yung kapitbahay mo, Mare, ganito yung problema. Alam mo, Mare, mahal ka ng Panginoon, may plano siya sa buhay mo, huwag kang susuko. Alam mo yung mga ganong mga simpleng tirada, pero alam mo, may impact sa kanila. No? So I challenge you, mga kapatid, na maging masipag po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, inside and outside the church. No? So, alam niyo po, testimony ko din, doon po nung nandun po kami, kasi pagod na ho kami, dahil palipat-lipat kami ng lugar, talagang very tiring, physically. Pero nung may piano doon, nagpaalam ako, sabi ko, pwede ba magpiano? Alam niyo, nagpiano ako doon sa palasyo. Ano ba tutugtugin ko kung hindi worship song? Kahit na hindi nila alam, worship song. Alam niyo po, yung mga kasama ko, sabi nila parang na-lift, nakarelax sila, na-lift yung burden nila. And it's not about me. It was the Lord who moved in our midst kasi sobrang pagod po kami talaga during that project. Sabi ko, si Lord talaga. And deep inside my heart, nung tumutugtog po ako ng piano, I was worshiping the Lord. Lord, thank you for allowing me to play the piano inside the palace of Malacanang. Sabi ko, this is something different na talagang, wow, thank you, Lord. Parang ramdam ko yung ministering spirit ng Panginoon. So sabi nung mga, nakikinig lang naman ako, sabi nila para akong na-lift yung burden. And that is very biblical because when David played, yung doon sa time ni King Saul, nagkaroon ng ministering, no? Yung mga masasamang espiritu lumayas. So ganun din po yung nangyari doon. So saan man tayo nilagay ng Panginoon? Saan ka tinawag? Engineer ka ba? Papurihan mo ang Panginoon sa pagiging engineer mo. 'Di ba? Saan ka tinawag? Sa school, papurihan mo ang Panginoon sa school mo. Kung ano man at kung nasaan tayo, we can be a vessel of love of God in our lives. Kaya maging masipag tayo kasi alam nyo kapatid, wala naman na tayo ibang pupuntahan eh. Ano ba yung gagawin natin? Masyado tayong busy sa ganito, ganyan. Pero at the end of the day, iiwanan natin lahat yan eh. Di ba? Iiwanan natin lahat yan. And number 3, di ba, sabi ho, magpakatatag at huwag mapapatinag. Pangalawa, maging masipag at palaging maglingkod sa Panginoon. At pangatlo po, at huli po sa aking point, ay alamin ho natin na hindi masasayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. Never po na masasayang yung ginagawa natin para kay God. Never po. Kahit na wala hong makakitang ibang tao, God can see us. No, alam ng Panginoon yung puso po natin. So, what happened, mga kapatid, is that when we know that, alam po natin, mga kapatid, na meron pong mangyayari at hindi masasayang pagpapagal, everything that we do is being recorded in heaven. Lahat po ng ginagawa po natin is being recorded in heaven. So let's not stop doing good to people. Huwag po tayong tumigil. No? And knowing that everything we do is for the Lord at hindi po mababaliwala. Alam niyo po yung greatest commandment? Sinama rin ni Jesus eh. Yung Bible, may nagtanong sa kanya, ano ho yung greatest commandment? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pero hindi lang yun. Sabi niya, may pangalawa pa, kasing kahalaga din. Una, love your neighbor as yourself. Duty,
loving God and loving people. Yun po ang summary po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin po nito sa atin, if we understand that, then alam natin kung ano dapat yung duty natin bilang mananampalataya ni Kristo. Amen po ba? And with that, we will take our communion. Bakit ho hinuli natin yung communion ngayon? It's because gusto ko pong maunawaan natin dun sa message po natin na hindi lang po ito basta-basta na kinakain, iniinom, hindi po. This is a reminder that there is something that God has planned for us na gusto po niya maunawaan po natin, kabilang ka ba doon sa pananampalataya kay Kristo? Kabilang ka ba doon sa pamilya ng Diyos? Alam niyo po ba ang ibig sabihin po nito? Pag kumain ho tayo nito at uminom po tayo niyan. You know, the biscuit or the bread symbolizes the body of Christ that was laid on the cross. Alam niyo po ba na hindi po lahat ay pwedeng kumain nito at mag-partake? Sabi ho sa Bible yan. Ang sinabi ho sa Bible, kapag kumain ka nito at nag-partake ka at hindi mo nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin nauunawaan yung salvation or ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, nagkakasala ho tayo. We are doomed. Kaya po ang magte-take nito or ang kakain po nito, magpapartake po nitong ating communion are those who understand, na uunawa nila yung pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. Because this is something that Jesus did on the cross. He died on the cross for you and me. Namatay siya, kapatid, para sa iyo at para sa akin. Yung mga latay, yung mga tadyak, yung mga sampal, yung mga suntok, yung mga pagpako sa kanya sa krus, dapat ho tayo yun dahil sa kasalanan natin. Pero tingnan nyo, malaya tayo ngayon. Malaya tayong nagpupuri sa Kanya, malaya tayong umaawit, malaya tayong magmahal, malaya natin siyang mahalin. Why? Kinuha niya na po sa cross ng Kalbaryo. And the blood of Jesus symbolizing the juice, ito po yung naglilinis sa atin. Hindi po yung juice mismo, but this is a symbol that we believe in Jesus as our Lord and Savior. And we accept Him as our Lord and Savior po ng buhay po natin. So if we partake this, if you decide to partake this, then thank you. Kasi dadating yung panahon, sa napag-aralan po natin, darating yung panahon na kahit mamatay man tayo, tayo po ay mabubuhay na muli. Kasi nasa loob po natin si Jesus. Once we partake this, sinasabi natin na iisa na ako kay Kristo at kabilang ako sa Kanyang simbahan at katawan dito sa lupa. Amen po ba doon? So why don't we just pray before we distribute po yung ating mga elements? Pag-pray po muna natin. Lord Jesus, we do thank you for the elements, and this is something, Lord, that you've been really reminding us over and over and over again. Pinapaulit nyo, Lord, kahit paulit-ulit po kaming mag-take na communion. This only reminds us of your love towards us. This only reminds us, Lord Jesus, na sobra po ang inyong binigay sa amin na pagmamahal to the point. Lord Jesus, that as we take this communion, Lord God, ay magkaroon po kami ng sense of commitment sa inyo, na hindi po kami magpapatinag basta-basta, Panginoon, at magpapakatatag po kami sa aming pananampalataya sa buhay na ito, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa bandang uli, victory, Panginoon, ang aming kakahinatnan, Panginoon. We also lift up, Father God, yung aming mga kapatid, Lord, na magtitake ng communion cup na ito, Lord. Pakalinisin niyo po kami. Kung meron man po kaming nagawa, pagkakasala sa inyo, Panginoon, ay pakalinisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, at ang aming mga salita, Panginoon, so that we will take this, Lord God, with a pure heart that was cleansed by you, Lord Jesus. Thank you, God, and we bless your name, and we honor you. In
Jesus' name I pray, amen. So why don't we just worship the Lord while we are distributing po yung ating elements. Running out of time, sin separated, the breach was far too wide, but from the far side of the chasm, you held me in your sight, so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to hear inside, and there at the cross you paid a debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. First Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks,
He broke it and said, "Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Till He comes. Sa Kanyang pagbabalik. So why don't we just lift up our bread and thank the Lord. Thank you, Lord, for your body that was laid on the cross for us. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin yung ating mga saro. Thank the Lord. Thank you, Jesus, for the juice, for the blood that was shed on the cross, na nagpatuloy, Panginoon, na naglilinis at nagre-remind sa amin, Lord, na kami po ay nilinis niyo ng inyong banal na dugo. Sabay-sabay po natin inumin yung juice. Let's pray. Thank you, Lord. Wala na po kami, Panginoon, pwedeng ibigay sa inyo kung hindi pasasalamat, pagpupuri at pagsamba, Panginoon, na nakarapat lamang sa inyo. Kaya, Diyos, panalangin ko po sa araw na to, Panginoon, kami po ay magpapakatatag at hindi po magpapatinag basta-basta, Panginoon. Sa hampas ng pagsubok, atake ng kaaway, Lord, hindi po kami, Panginoon, basta-basta bibigay. Sapagkat alam po namin, Lord, nakasama po namin kayo, magtatagumpay po kami dahil kayo po ay nagtagumpay na, Panginoon. Lord, dalangin po namin, papaalala po sa amin, Lord God, na yung aming narinig na mensahe, O Diyos, ay pagpapaalala at pagpapatunay, Lord, na hindi po nababaliwala yung aming ginagawa, na kayo po ang rewarder of things, O God. And you can see our hearts. You can see the desires of our heart. We want to please you. We want to worship you. Gusto po namin kayo, Panginoon, paglingkuran. At magiging masipag kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Hindi dahil ito po ay patakaran ng church or kami po ay may assignment or meron po kaming status or position sa church, but we are doing this because we love you. And dadating yung araw, Panginoon, darating yung oras na pag kami po ay kasama ninyo at we will hear you, Lord, "Well done, good and faithful servant. Enter to the joy of the Lord." And gusto po namin yun. Aantayin po namin yung huling trompeta, Panginoon, na kung saan kami po ay makakasama na po ninyo panghabang buhay, Panginoon. Salamat po muli, O Diyos. Madakila po kayo sa aming for the rest of the days and the weeks of the years, so God. In Jesus' name we pray, amen. Tayo po tayo. Taas po natin ang ating kamay at tayo po ipapanalangin ko. Lord, bless us, Lord God, with your mighty power. Bless us, O Lord Jesus, with the provision that comes from you. Bless us, Lord Jesus, with protection that comes from you. I pray, Lord Jesus, that we will be a light and a salt unto this world. Uuwi po kami, Panginoon, na may panibago po kaming perspective, O God. Lord, selyuhan niyo po yung aming narinig ngayong araw na to nang hindi po ito manakaw ng kaaway, Panginoon. And anything that is inside of us, inside our minds and hearts, we cast away in the name of Jesus. So we will be free. If the Son sets us free, then we are free indeed. Kaya hahayo po kami sa lugar na to, Panginoon, nang meron po kaming bagong buhay at bagong pag-asa at bagong binagong buhay na nagagaling sa inyo. Thank you, Lord Jesus. We honor you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Thank you, Jesus. God bless po sa inyo and see you po next week.